Habang bumabagsak ang presyo ng mga pangunahing digital assets, sa XRP naman ang nasa sentro ng usapan. Ang biglaang pagbabago po ng trend ay nangyayari mismo habang papalapit na ang mga desisyon para sa unang spot XRP ETF applications. Dahil dito, tumindi pa ang tensyon sa market na ngayon ay puno ng volatility. Ang paparating po na mga desisyon ng ETF ay maaring magdala ng matinding paggalaw sa presyo ng XRP. Kapag naglabas po ng positibong resulta, inaasahan ang mabilis na pump. Ngunit kung kabaliktaran, posible rin ang panic sell. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, sino po ba si Amelie at bakit trending ang kanyang babala? Sabi po rito, Amelie, a prominent crypto commentator known on X as Crypto Barbie, highlighted the approaching deadlines by sharing an image listing decision dates for several major issuers set between October 18 and October 25, 2025. Her post circulated widely among XRP investors who noted that the timing of the downturn correlates with the moment of ETF decisions. Yan, ano nga bang ibig sabihin yan? Si Amelie o mas kilala bilang Crypto Barbie sa X ay isa po siyang sikat na crypto pundit. Yan, pundit or analyst. Ibinahagi po niya kamakailan ang larawan ng mga paparating na decision dates ng malalaking issuers ng XRP ETF na nakatakdang mangyari po mula October 18 hanggang October 25, 2025. Ayan. Yan po, napakalapit na po. October 18 at ang mauna ay si Grayscale. Yan, dahil dito ay mabilis po na kumalat ang kanyang post sa community ng X. Napansin ng mga investors na sabay sa pagbaba ng presyo ang paglapit ng mga desisyong ito. Kaya tumaas po ang kaba at excitement ng market. Sa market impact, ang ganito pong hype sa social media ay maaari pong magdulot ng short-term price swings dahil maraming traders ang nag-aabang ng update mula sa SEC. Ngayon ay sino-sino naman ang naghihintay ng desisyon mula sa SEC? Ayan, sabi po rito ay several of the industry's largest asset manager including Grayscale, 21 Shares, Bitwise, Canary Capital, Wisdom3, Franklin Templeton, and CoinShares are awaiting responses from the U.S. Securities and Exchange Commission or SEC during that period. Their filings collectively represent the first concerted effort to launch regulated spot XRP products in the US. Ayan. Ang mga higanting asset managers daw tulad ng Grayscale, 21 Shares, ayan, Bitwise, Canary Capital, Wisdom3, Franklin Templeton, ayan, at saka CoinShares ay kasalukuyang naghihintay ng tugon mula po sa SEC ngayon. Lahat po sila ay sabay-sabay na nag-apply para sa spot XRP ETF na kung maaprubahan ay magiging unang regulated na XRP product sa loob ng United States. Sa market impact, kapag pumasa kahit isa sa mga ito, tiyak po na bubuhos ang institutional capital sa XRP market. Maaari nitong iangat ang presyo ng XRP ng mabilis dahil ito ang unang hakbang patungo sa mass adoption. Ngayon ay ano po ang kasaysayan ng XRP ETF proposal? Sabi po rito ay the prospect of a spot XRP ETF has circulated in trading circles for months, but the timeline is now clearer. Ngayon, ibig pong sabihin yan ay matagal nang pinag-uusapan sa mga trading community ang tungkol sa spot XRP ETF. Ngunit ngayon lang ito nagkaroon ng malinaw na direksyon. Simula pa noong unang bahagi ng taon, marami hong traders ang umaasang maaprubahan ito dahil matagal nang inaantay
ng market ang regulatory clarity na ito. Sa market impact, ang mas malinaw po na timeline ay nagbibigay ng kumpiyansa sa mga investors, kaya maaari itong mag-trigger ng speculative buying bago pa man lumabas ang opisyal na resulta. Ano naman po ang ginawa ng SEC nitong September? Sabi po rito ay in September, the SEC approved updated listing rules designed to streamline the process for spot crypto ETF. The change enables exchanges to apply under general standards, dismissing the need for dual filings that previously slowed down approval. Yan, nitong nakalipas po na buwan ng September ay naglabas ng bagong patakaran ng SEC para mapabilis po ang proseso ng mga spot crypto ETF. Sa ilalim po ng bagong rules, hindi na kailangan ang dalawang magkaibang filings. Maaari na ngayong mag-apply ang mga exchanges gamit ang general standards na mas simple at saka mas mabilis. Sa market impact, dahil dito mas bumilis po ang pagproseso ng mga applications. Posibleng sa mga susunod na buwan ay hindi lamang po sa XRP kundi pati ibang altcoins ay magkaroon ng sariling ETF. Ngayon ay sigurado bang maaaprubahan ang XRP ETF? Sabi po rito ay while they do not ensure approval, market observers believe these adjustments create a clearer regulatory route. Each issuer must still demonstrate adequate safeguards against market manipulation and prove compliance with custody and liquidity requirements. Yan, bagamat hindi pa rin garantiya ang bagong rules, sinasabi ng mga eksperto na mas malinaw na ngayon ang daan papunta sa approval. Kailangan pa rin ng bawat issuer na ipakita na kayang pigilan ang market manipulation at mapatunayan po na ligtas ang custody at liquidity ng kanilang produkto. Kaya sa market impact, ang ganito pong transparency ay nagiging positibong signal para sa mga investors dahil ipinapakita po nito na seryosong hinahawakan ng mga regulators ang crypto ETF, kaya mas mataas po ang tiwala ng market. Ngayon ay gaano naman po kalaki ang naging pagbaba ng presyo ng XRP? Sabi po rito ay XRP's price fell below $2 for the first time since June during the week's sell-off, reflecting the wider correction seen across digital assets. Despite the decline, investor engagement with XRP remains high. Ayan, bumaba po sa XRP sa ilalim ng $2, unang beses mula pa noong buwan ng June. Pero kahit bumaba po ang presyo, nanatiling aktibo pa rin ang mga traders at investors, at ibig pong sabihin niyan ay hindi pa rin po nawawala ang interest sa kanya kahit pansamantala lang ang correction. Sa market impact, ang mga ganitong dips ay madalas ginagamit ng mga long-term holders para bumili sa mas mababang presyo. Kaya posible itong magbunsod ng rebound sa susunod na mga linggo. Ngayon ay bakit naman po tumaas ang trading activity kahit bumababa ang presyo? Sabi po rito ay trading activity surge during the downturn, suggesting that the long-term holders view the price movement as situational rather than structural. Analysts attribute much of the weakness to extend market factors, including macroeconomic pressure and ongoing liquidation across leveraged crypto positions. Yan, paliwanag po natin yan. Tumaas daw po ang trading activity kahit bumababa ang presyo. Para sa mga analyst, ito po ay dahil nakikita ng mga long-term holders na pansamantala lamang ang pagbaba. Ayon po sa kanila, ito ay epekto ng mas malawak na macroeconomic pressure at saka forced liquidation sa mga traders na may mataas na leverage. Pagdating po sa market impact, kapag naubos na ang mga liquidation positions, kadalasan ay nagkakaroon po ng tinatawag na relief
rally. Kaya posibleng ito ang simula ng bagong wave ng pag-angat ng XRP. Ngayon ay paano naman po naapektuhan ng ibang coins ang sitwasyon? Sabi rito ay Bitcoin and Ethereum also experience steep declines during the same period, reinforcing the view that the pullback reflects a sector-wide risk aversion rather than asset-specific weakness. Still, XRP's movement stood out given its proximity to potentially market-altering regulatory decisions. Ayan, paliwanag po natin yan. Sabay na bumagsak po si Bitcoin at saka si Ethereum sa parehong linggo. Kaya malinaw na hindi lang si XRP ang naapektuhan. Ipinapakita po nito na ang pagbaba ay bahagi po ng buong crypto sector at hindi dahil mahina si XRP mismo. Pero kakaiba po ang sitwasyon ng XRP dahil malapit na ang mga desisyon na maaari pong baguhin ang buong market structure. Kaya sa market impact, kung maaprubahan po ang XRP ETF habang bagsak ang iba, si XRP ang unang makakakuha ng recovery momentum at posibleng maging leader ng susunod na bull run. Ano naman po ang inaasang epekto ng paparating na linggo? Sabi po rito ay the concentration of ETF decision dates within a single week has intensified speculation about how the SEC will approach XRP's classification under the newly adopted framework. Approval of even one application could set a precedent for other altcoin-based ETF and would likely reshape institutional engagement with XRP. Yan, ang ibig mong sabihin yan ay ang pagkakasabay-sabay daw po ng mga decision dates sa isang linggo ay lalong nagpapainit ng espekulasyon. Lahat ay naghihintay kung paano po tatratuhin ng SEC si XRP sa ilalim ng bagong regulasyon. Kapag naaprubahan po kasi kahit isa sa mga application, magiging president po ito para sa iba pang mga altcoin ETF at babaguhin ang pananaw ng mga institution kay XRP. Sa market impact, posible pong magdulot ito ng chain reaction sa market kung saan makikita po natin ang malawakang pagpasok ng institutional funds sa altcoin. At bilang panghuli, ang opinion ko naman tungkol dito ay kung pagsasamahin natin ang lahat ng impormasyon mula sa paparating na ETF Decision Week, bagong SEC rules, hanggang sa matinding market volatility, malinaw po na nasa critical na yugto ngayon sa XRP. Maaring ito ang turning point kung saan makikita po natin ang pagbabago sa pananaw ng mga regulators at investors sa buong crypto market. At para po sa atin bilang mga traders at investors, magandang pagkakataon ito para obserbahan ang galaw bago po tayo gumawa ng major positions. Si XRP ay nasa sentrong muli ng atensyon at maaring sa mga susunod na araw ay makita po natin ang simula ng bagong yugto sa kanyang kwento. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood.